Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back dito po sa PNR at ito nga mga katamba ayaw sumagot. Sorry na sobrang napahiya. Yan mga kababayan patungkol yan ng ating at bibigyan ng araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video. Maraming salamat po. Simulan na. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito na po ang naging sagot ng House of Representatives. Ito po ang kanilang naging response doon po sa nire-request ng Supreme Court. Sabi po dito mga kababayan, House of Representatives response to Supreme Court. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and convey the need to decline responding. Decline responding to F, G, and H and to further respond to inquiry J. It is the position of the House that this matter pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of the Honorable Court. Yan mga kababayan, tapusin muna natin para mas maintindihan, no? This is especially true because matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint, as well as its attachments, are not governed by any specific constitutional provision of or House rules. Yan mga kabayan, no? Ayaw sumagot ng decline to respond. Okay? Ayaw nilang sumagot doon po sa nire-request, pinasasubmit ng House ay ng Supreme Court sa kanila. Grabe talaga. Gamba mga kababayan, no? O yan po ang naging sa bagay, Solicitor General po ang sumagot dito, hindi naman po yung yung House of Representatives. Kasi 'di ba nagpatulong po sila. Eto pala, bakit kaya hindi nila ito naisip? Ito lang din naman pala ang gagawin ng House ng Solicitor General na, 'di ba? Dami-daming attorney diyan sa even Tambaluslos is a lawyer, 'di ba? Tapos eto lang pala, ayaw lang pala nilang sumagot. Ayaw lang sumunod sa utos ng Supreme Court. Nako po mga kababayan. Eto pa. Ano pong inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin ang balitang ito na kung saan Philippine Ambassador Manila can't negotiate Trump's deportation drive. The Philippine ambassador to the United States believes that there is no negotiating around US President Donald Trump's crackdown on immigrants. Sinabi po yan kahapon, Monday, mga kababayan. Ay, nako, kami po ang ating mga kababayan ang nababahala dito, ha? Sabi po dito sa nag-comment, my heart goes to our kababayans who only wants a better life here in the US. Many of us share the same dreams but choose to arrive here legally with our families and respect their. Please do the same, okay? Sabi naman po dito ng ating mga kabayan, kailangan daw gumalaw ang ating gobyerno para naman makauwi. Baka yun yung pinagmitingan ni President Donald Trump at President Bongbong Marcos dito sa pagpapauwi ng 4,000 yata plus
na mga Pilipino from United States, mga kabayan. So, ang gusto lang nating i-point out dito ay tulungan po sila ng gobyerno. Baka kasi pabayaan, no, at mapunta sila sa tinatawag na third country. Baka doon po sila ilaglag, doon po sila ibiyahe, mahirapan na silang makauwi dito sa Pilipinas. Mas lalong gugulo ang buhay nila, di ba? For example na lang, pinasakay sa eroplano tapos hindi pala uuwi sa Pilipinas, dinala sa Iran, sa Iraq, o saan man, di ba? Kailangan po ng guidance, no? Guidance ng ating gobyerno, or kailangan tutukan ito ng ating gobyerno. Mga Pilipino po 'yan. Baka dalhin niyo rin sa dahig 'yan, ha. Magkakalintikan na. Nako po. Anyway, ano po ang inyong pag dinala to sa dahig na baka gawin niyo pang mga witness ito sa dahig sa ICC, ha. Iuwi niyo 'yan ng Pilipinas diretso, ha. Wag niyo nang dalhin kung saan-saan pa. All right. Ano po ang inyong masasabi diyan, mga kabayan? Eto. Grabe pala ang baha sa NCR, mga karibin natin. All right. Grabe na pala ang baha sa NCR. No. Pero tahimik ang mga Marcos apologist and kakamping sa walang issue sa kanila. Hindi kasi Davao ang involved. Totoo. Diba? This is very, very right. You're all right. Bakit? Diba? Totoo naman Kung Davao po ang binaha ngayon, nako, grabe po ang mga ngayon dyan. Mga post sa social media. Ngayon, NCR po ang binabaha. Nasaan po yung 5,500 flood control projects? Tapos na. 1 point something billion. Ito, paulit-ulit lang tayo dito, pero hindi tayo magsasawa. Nabanggitin ang 1 point something billion everyday na ginagastos para sa flood control projects. Okay? Saan kaya yan napunta? At malamang sa malamang ngayong 2026 GAA, meron na naman pong nakalaan na mga flood control project budgets. Baka sa bagay, madali lang naman lusutan yan, mga kababayan NCR, Manila, madali lang pong lusutan yan. Ang sasabihin lang nila dahil po sa Dolomite Beach na yan at saka yan sa na project na MRT. Yan lang ang sasabihin nila, tapos na ang issue. Pala yung hinayutak na taga Bicol na representative ay ngal-ngal na ng ngal-ngal patungkol sa Dolomite Beach. Eto pala. Magaling nahulaan niyang babaha dyan, kaya eto. Kung gusto nyo ng masolve yan, diba? Tanggalin nyo na yung Dolomite Beach at ibalik nyo po yung mga dating basura dyan. Yun po kasi siguro ang gusto nilang mangyari. Okay? Anyway, eto pa, mga kababayan, post po ni Sir Orlando E. De Leon. Sabi niya po dito regarding pa rin po sa mga disaster response, no? EDCA daw ang magpapalakas sa ating disaster response. Disaster na, wala pang response. Ako po, oo nga, no? Kaya nga nilagyan nila ng napakaraming EDCA sites ang Pilipinas para daw sa emergency disaster or disaster response net. Kumusta naman? Uusong ba or susulong ba sa baha yung mga Amerikanong yan? Sanay ba sila sa mga ganitong baha? Anyway, kung sa bagay, iba rin ito mga military po ito. Sana naman, ito pa rin ninyo yung inyong mga sinasabing magpapalakas sa ating disaster response. Okay? Last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video, mga karibin natin. General Torre napahiya, sobrang napahiya. Sabi niya po kasi dito, ito yung sabi po dito ni General Torre, mga kabayan, ang aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho, gusto mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Yan po. Sagot naman po ni Mayor Baste Duterte. Pa-cute.
Ayan mga kababayan ang sagot ni Mayor Baste. Ayan, sobrang napahiya po itong si... Teka lang General Torre. Palagay mo ba makakalimutan ng mga taga KOJC ang mga ginawa ninyo doon sa Davao? Ang ginawa mo kay former President Duterte, makakalimutan. Gusto mong kalimutan na lang yun. Hindi namin makakalimutan. As long as you are there, General Torre. No? Mahirap naman nun. Ang sinasabi mo ngayon, magplastika na lang muna tayo para sa kauunlad. Paano una ng bansa? Mga korap ang mga nasa posisyon. Dapat ang sinasabi mo ngayon, General Torre, huwag sana kayong maging kurap. Huwag kayong magsama-samang kurapin ang kaban ng bayan. Hindi, baka yung gusto mong sabihin eh. Magsama-sama na lang tayo para kurapin para kurakutin ang kaban ng bayan. Mahirap na panawagan yan. Hindi mag-i-improve ang ating bansa kung sama-sama kayong mangungurap. Lulubog at lulubog ang ating bansa sa ang nakikita natin. Kaliwat ka ng utang, walang proyekto. Ngayon, utang na naman, pambayad sa utang. Nako, walang patutunguhan ang ganyang sistema. Ay naranasan na po natin yan mga kabayan. Sa totoong buhay. Kaya, maswerte lang tayo at nakalusot tayo sa mga ganyang sistema. Diba? Ang nararanasan ng mga Pilipinos siguro ngayon. Kasi ang hirap ng buhay ngayon eh. Utang ka, then yung kalahati, ibabayad mo sa nauna mong utang. Kung may kalahati ka pa. Pero sa susunod na mga buwan, 2 ng utang ang babayaran mo. Then, uutang ka. Loan shark. Diba? Ibabayad mo na naman dun sa 2 utang until kainin ka na ng utang. Yun ang nangyayari siguro sa Pilipinas ngayon eh. Kasi napakalaki po ng deficit, no, ng ating bansa. Kakulangan ng ating bansa ngayon, mga kababayan, in terms of financial deficit, mga kriminal. Ay, nako. Good luck, Philippines. Eto na. Pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances 26 minutes ago. Sabi niya, sabaoy na ay natulog gari. Bisaya. Tumahimik ka dyan, may natutulog dito. Tungkol ito sa pahayag ni ex-Senator Trillanes. Sabi ni Doc Rob Rances, don't you get it? The last election, you ran and made it clear the voters don't want you in public office. Aligunggong. So ito yung pahayag ni Senator Trillanes kahapon. Sabi niya, sa 15 members ng Supreme Court ngayon, 12 dyan ay appointees ni Duterte. So, we're not saying na ito ay parang automatically biased na sila, but that should provide the context kung ano ang kinakaharap nila. Parang ganon din kay Ombudsman Martires. Malala nyo, nung before election ng May 12, lumabas ang suspension order ni former Governor Gwen Garcia. Nako, inakusahan na politically motivated yung pagkasuspend ni Governor Garcia dahil Duterte appointee ang ombudsman. Na later on, nagsalita si Ombudsman Martires. Sabi niya na never daw na nakiusap si Pangulong Digong sa kanya nung presidente pa siya para mag-influensya, pagbigyan ganito. Never daw. Pinabayaan lang niya ang ombudsman, gawin lang ang trabaho. So, ganito na naman ito.
Nakakulong na ngayong tao eh. Ano pang magagawa ni? Kasi ito, nakikita ko, medyo nangangamba sila siguro sa kahihinatnan ng impeachment case ni VP Sara. Dahil ultimately, ang magdi-decide nito, Supreme Court. Sa nakikita ko lang opinion ko lang ito. So, eto po mga kababayan na bigla ko lang naisip, no? This is the very first time na magkakaroon po tayo ng impeachment, sakali mang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito po siguro ang first time na mayroon po tayong opisyal ng gobyerno na ma-impeach. Nawala man lang ni isang, wala sa majority ng mga Pilipino ang lumabas para sumigaw na sa kalsada. Diba? Ngayon lang. Bakit ba pinipilit niyong i-impeach si Vice President Sara Duterte where in fact the Filipino people doesn't want? Kasi kung gusto talaga nilang i-impeach si Vice President Duterte, lumabas na sila at sumigaw na. Bumaba ka na. Kapag yun po ang nangyari, I think mga karibig, kusang bababa Vice President. Gaya ng ginawa ng ibang na-impeach na mga opisyal. Kusa silang bumaba kasi nag-ingay na ang taong bayan. Nilabas na nila ang kanilang nararamdaman. Pero ngayon, naman tayong nakikita ganun. Pero bakit itong mga politikong ito pinipilit, dinidikdik, dinudurog si Vice President Sara Duterte? Dahil nga po siguro sa kanilang mga ambisyon, mga political ambition. Kaya tayo mga kaubayan ingat dito po sa mga pulpuli na tila ginagamit ang issue ito for them to get the sympathy of the Filipino people. Pero mahirap makisimpatya sa kanila. Iba po ang kanilang hangarin sa ating bansa. Hindi po para sa mga maralita, hindi po para ordinaryong Pilipino. Ang hangarin po nila ay punuin ang kanilang mga at nakikita naman po natin yun dahil wala proyekto. Ayuda. Dahil sinasabi sa ayuda, mas maganda ang kita taan ng mga tonggrisya ng mga buhayang ito. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan ni comment? Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.